Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Aktibong nakibahagi ang Philippine National Police sa ginanap na Subic International Marathon 2026. Ipinakita ng mga pulis ang kanilang suporta sa malusog na pamumuhay at aktibong pakikilahok sa community events, kasabay ng pagpapalakas ng samahan at disiplina sa loob ng PNP. Ang buong detalye ng report ay ibabalita ni Patrolman Don Brosas. Ngayong Agosto hanggang ika-8 ng Pebrero, ang Subic International Marathon na nilahukan ng mga kapulisan, mga kadete mula sa Philippine National Police Academy, maging mga sibilyan, mapabata man o matanda, dito sa Subic Sports Complex. Sa temang Run with Heart and Purpose, layon ng aktibidad na isulong ang pisikal na kalusugan, disiplina, at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga law enforcement personnel at ng komunidad. Tampok sa marathon ang iba't ibang race categories na 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, 21 kilometers half marathon at 42 kilometers full marathon. Nagsimula ang takbuhan alas 5 ng hapon ng Sabado at nagtapos ng alas 4 ng madaling araw ng Linggo, kung saan sabay-sabay na hinarap ng mga kalahok ang hamon ng distansya, oras at pagod. Sa pagbubukas ng aktibidad, kinatawan ni Police Lieutenant General Bernard Banac, Deputy Chief PNP for Administration, si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na aktibo ring nakiisa sa pagtakbo. Ang kanyang presensya ay nagbigay diin sa matibay na suporta ng PNP sa mga inisyatibong nagtataguyod ng wellness, sports development at pagpapalakas ng police community relations. Pinangunahan at sinuportahan din ang aktibidad ng Subic International Marathon sa pamamagitan ng kinatawan nitong si retired Police Brigadier General Samson Tukay, katuwang ang ex-tribe bilang organizer ng nasabing sporting event. Aktibo ring nakiisa sa naturang marathon si Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Deputy Chief ng DPCR, kasama si Police Brigadier General Vina Guzman, Director ng Police Community Affairs and Development Group, kasama ang kanyang command group. Nakiisa rin sa takbuhan si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Ang kanilang aktibong paglahok ay sumasalamin sa kahalagahan ng physical fitness at leadership by example sa hanay ng kapulisan. Ang malawak na partisipasyon ng mga pulis mula sa iba't ibang unit ay patunay ng patuloy na pangako ng PNP na panatilihin ang pisikal na kahandaan ng mga tauhan, kasabay ng pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng positibo at makabuluhang mga aktibidad. Higit pa sa pagiging isang pagsubok ng lakas at tibay, nagsilbi ang Subic International Marathon 2026 bilang plataporma ng pagkakaisa
resiliency at teamwork ng mga pulis at sibilyang runners. Alinsunod sa PNP Focus Agenda na naglalayong hubugin ang isang responsibo, people-centered at mapagkakatiwalaang serbisyo pulis bilang ambag sa nation building at sa hangarin ng isang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Mahigit 3,500,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga pulis sa isinagawang buy-bust operation sa Iloilo. Arestado rin ang mga suspect na sangkot sa illegal na droga habang patuloy ang investigasyon upang tukuyin ang buong network ng operasyon. Patrolwoman Charmaine Balunsat sa report. Nasamsam ang tinatayang 515 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3,502,000 pesos sa ikinasang drug buy-bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 ng Iloilo Police Provincial Office sa pakikipagtulungan ng Pasig City Police Station at ng Provincial Intelligence Unit sa Gawad Kalinga, Barangay Agdahon, Pasig City, Iloilo. Nito lamang ika-6 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Daji De Lima, hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit, kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Danny, 60 taong gulang, may asawa, itinuturing na high-value individual ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office, at si alias Josel, 54 na taong gulang, may asawa, isang street-level individual, mga parehong walang trabaho at residente ng probinsya ng Iloilo. Nakumpiska sa operasyon ng 6 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Pasig City Police Station ang mga arestado at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang dedikasyon ng kapulisan ng Western Visayas na protektahan ang komunidad laban sa panganib ng ilegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Isang lalaki ang nasawi matapos masagasaan ng bus habang tumatakas sa mga pulis. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang alamin ang buong pangyayari at ang dahilan ng pagtakas ng suspect. Magbabalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Isang lalaking nakaposas matapos masagasaan ng pampasaherong bus habang tinatangkang tumakas mula sa mga pulis sa Domestic Road, Pasay City noong ika-7 ng Pebrero. Ayon sa ulat, hawak ng Highway Patrol Group ang suspect upang dalhin sana sa PNP Camp Crame upang i-turn over matapos maaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Zamboanga RTC Branch 16. Bandang alas 7 ng umaga, biglang umanong tumakbo ang lalaki ngunit nabangga at nasagasaan ng bus na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Patuloy ang pagkalap ng CCTV footage ng mga investigador upang linawin ang insidente. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Aktibong nagsagawa ng rescue at public safety operations ang Catanduanes PNP kasunod ng malakas na pag-ulan sa lalawigan. Layunin ng mga pulis na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at maiwasan ang anumang sakuna habang patuloy ang monitoring sa mga lugar na lubang apektado ng masamang panahon. Tinutukan niya ni Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Viga Catanduanes matapos matrap ang isang residente sa loob ng kanyang bahay dulot ng pagbaha sa Barangay San Isidro, Viga Catanduanes bandang alas 10:50 ng umaga. Ang insidente ay bunsod ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng level ng
ng tubig sa lugar. Rumesponde ang 8 tauhan ng Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Corporal Ignacio Torres Jr. sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Lester V. Kililan, OIC Assistant Force Commander, katuwang ang MDRRMO Viga upang mailigtas ng apektadong residente. Bukod sa rescue operation, nagsagawa din ang mga tauhan ng traffic management sa mga apektadong kalsada at nakipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay para sa paglagay ng mga barricade at babala upang maiwasan ng aksidente at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Samantala, patuloy rin ang sinasagawang monitoring at assessment ng Bato Municipal Police Station sa bayan ng Bato bunsod ng malakas na pag-ulan dulot ng shear line. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang ground at aerial assessment ng mga pangunahing kalsada at ilog. Gayon din ang mahigpit na koordinasyon sa MDRRMO at mga opisyal ng barangay. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad upang matiyak ang kahandaan sa anumang posibleng paglala ng sitwasyon habang pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng kinauukulan. Mula dito sa Bicol Region, ako ang Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito P. Lubindino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balita Police. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lubindino Jr. Inaresto ng otoridad ang isang senior citizen matapos makasuhan ng 105 counts of rape. Ayon sa ulat, nahaharap na ngayon ang suspect sa matitinding kaso habang patuloy ang investigasyon upang alamin ang kabuuang saklaw ng kanyang krimen. Muling magbabalita dyan si Patroluman Sari Bernales. Aresto ng Cagayan Police Provincial Office ang isang 67 anyos na lolo sa Lakapan, Cagayan matapos masampahan ng 105 counts ng rape, 105 counts ng sexual assault at 3 counts ng acts of lasciviousness laban sa kanyang 12 anyos na apo. Ayon sa pulisya, nagsimula ang pang-aabuso noong 7 gulang pa lamang ang biktima noong 2020. Hindi agad nakapagsumbong ang bata dahil sa banta ng suspect na papatayin siya. Nang maglakas loob ang biktima na magsumbong sa kanyang ina sa pamamagitan ng chat, agad na nagsampa ng reklamo ang ama na humantong sa pagkakaaresto ng suspect na itinuturing ding top 3 most wanted person sa Cagayan Valley. Ayon kay Pro 2 Director Police Brigadier General Antonio Maralag Jr., patuloy ang pinaigting na operasyon laban sa mga wanted sa batas upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patroluman Bernales. 2 sanggol ang ligtas na nasagip ng Philippine National Police Women and Children Protection Center sa magkakaiwalay ng entrapment operations. Ayon sa PNP, isinagawa ang operasyon upang iligtas ang mga biktima mula sa pang-aabuso at matiyak ang kanilang agarang kaligtasan. Habang naharap naman sa kaukulang kaso ang mga sospek na sangkot sa insidente. Police Corporal Sana Rose Luna magbabalita. Ang 4 na suspect sa pagbebenta ng isang bagong silang at isang 3 buwang gulang na mga sanggol sa isinagawang magkahiwalay na entrapment and rescue operations ng mga operatiba ng Women and Children Protection Center o WCPC nitong nagdaang Miyerkules, February 4, 2026 sa Angeles City, Pampanga at Baliwag City, Bulacan. Naganap ang mga bentahan ng mga sanggol sa online gamit ang messaging app na ginagamit nila upang magbenta ng mga sanggol, ngunit walang kaalam-alam ang mga suspect na ang katransaksyon na nila ay ang undercover team ng PNP WCPC kung saan naaktuhang ibinibenta ang mga sanggol sa halagang 30,000 pesos at 130,000 pesos. Sa patnubay ni Police Brigadier General Maria Sheila T. Portento, hepe ng WCPC, kasama ang mga operatiba ng Luzon Field Unit nito sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Evangeline P. Ortiz, ay kaagad na nagsagawa ng investigasyon sa nasabing impormasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkakadakip sa mga nasabing suspect. Nasagip naman sa iligal na pagbebenta ang isang 2 araw pa lamang na lalaking sanggol at isang 3 buwang gulang na babaeng sanggol mula sa kamay ng mga suspect na napag-alamang sariling ina, lolo at tita ng mga ito. Samantala,
Kinuna naman ng panayam ang hepe ng WCPC tungkol sa naganap na operasyon at ang mensahe nito sa mga magulang para maiwasan ang ganitong kaganapan. Sa ating mga kababayan, hindi kailanman katanggap-tanggap ang pananamantala sa ating mga kabataan sa pamamagitan ng pagbebenta o iligal na pag-aampon. Ang PNP Women and Children Protection Center ay mananatiling mahigpit at walang humpay ang kampanya laban sa lalabag ng karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan. Patuloy naming paiigtingin ang aming mga operasyon at pakikipagtulungan sa mga ahensya upang mapangalagaan at maproteksyonan ang kanilang mga karapatan. Nasa kustodiya ngayon ng PNP WCPC ang naturang mga suspect, habang ang mga biktima naman ay nasa pangangalaga na ng DSWD. Huwag mag-atubiling magsumbong sa tanggapan ng WCPC kaugnay ng ganitong aktibidad gaya ng paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act na may kaparusahang habang buhay na pagkakakulong at multang umaabot sa 5 milyong piso at paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act na may kaparusahang pagkakakulong hanggang 40 years at multang umaabot sa 1 milyong piso, depende sa bigat ng paglabag. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sana Rose Luna, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Luna. Na-recover na ng Quezon City Police District ang baril na ginamit sa pagpatay sa mag-inang Molinito. Muling nakibalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Ng Quezon City Police District ang mga baril na ginamit sa pagpatay kay PSSG Dayan Molinito sa isang follow-up operation sa Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Kabilang sa mga nakumpiska ang isang 45 caliber pistol, 3 magazine, pocket gun, at 55 na bala, pati na rin ang pares ng plaka ng sasakyan na binibiripika pa sa LTO. Nakuha ang mga ebidensya sa bahay ng ina ng nasibak na pulis na si Christian matapos magbigay ng impormasyon ang kanyang kapatid. Nasa kustodiya na ng QCPD-CIDU ang mga baril para sa forensic examination. Matatanda ang pinaslang si Molinito at ang kanyang 8 anyos na anak at itinapon sa Bulacan at Tarlac na kinasasangkutan umano ni Christian at ang misis niyang si Pia, kapatid na si Maribel at helper na si Jill. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Inatasan ng Philippine National Police ang kanilang mga unit commanders na palakasin ang kampanya laban sa smuggling ng sigarilyo sa buong bansa. Layunin ng hakbang na ito na pigilan ang iligal na pagpasok ng mga produktong panigarilyo, protektahan ang kita ng gobyerno at tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan laban sa panganib na ipinagbabawal na produkto. Patrolman Adrian Dayaw magbabalita. Ni PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng police unit ang mas minaigting na kampanya laban sa smuggling na sigarilyo sa buong bansa. Ayon kay Police General Nartates, ginagamit ng mga smuggler ang mga strategic transit at storage hubs lalo na sa Central Luzon at ilang bahagi ng Mindanao dahilan upang mawala ang bilyong-bilyong buwis na mula sa gobyerno. Ang direktiba ay kasunod ng mga operasyon na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 100 milyong piso na halaga ng smuggled cigarette sa Bulacan at Davao del Sur. Noong Pebrero 6, nasabat ng CIDG ang 80 milyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo sa Marilao, Bulacan, habang 22 milyong piso naman ang nasamsam sa Digos City, Davao del Sur. Giit ni PNP Chief, papanagutin hindi lamang ang mga runner kundi pati na ang mga financer at mastermind sa likod ng iligal na kalakalan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. At para sa ating huling balita, opisyal lang nagsimula ang UAE SWAT Challenge 2026.
Isang prestiyosong pandaigdigang kompetisyon na nilaukan ng mahigit 100 elite tactical teams mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng matinding laban, agad na mukod-tangi ang Philippine National Police Special Action Force matapos makasama sa top 10 overall standings. Patuloy na kanilang husay, disiplina at kahandaang makipagsabayan sa pinakamahusay na tactical units sa buong mundo. Ang magandang balitang ito ay tinutukan ni Patrolwoman Sari Bernales. Matapos ang ilang araw na matinding training at rehearsal sa Dubai, kabilang na sa top 10 ang Philippine National Police Special Action Force sa UAE SWAT Challenge 2026. Ang PNP SAF team na pinangunahan ni Police Captain Allen Daw Ines na galing Maynila at tumungo sa UAE noong Enero at 30 ay agad na nagsimula ng mahigpit na paghahanda sa Al Ruwaya Field at Shooting Range. Dito, isinagawa nila ang rehearsal para sa officer rescue, hostage rescue, obstacle at assault events. Pati na rin ang live firing exercises at physical conditioning upang maging handa sa kompetisyon. Noong Pebrero 7, nakipagsabayan ang Kapunan sa assault event ng Day 1 at nagtala ng 21st place. Sa Day 2, mas pinahusay nila ang kanilang performance sa hostage rescue event. Nagtala ng 13th place mula sa 109 teams na nagbigay sa kanila ng karapat-dapat na pwesto sa top 10 overall standings. Ang tagumpay ng PNP SAF ay patunay ng kanilang kahusayan, disiplina at dedikasyon at muli ipinapakita ang galing ng Pilipinas sa pangdaigdigang tactical competitions. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.